So gusto mo ng Yamaha NMAX TechMax 155, whether ikaw ay bibili ng bagong motor or mag-upgrade. Pag-usapan natin yan in this video. Let's go! Ito ang itsura ng cockpit ng isang Yamaha NMAX TechMax V3, no? Start natin yung panel gauge. Ayan siya. May lalabas na Yamaha. Okay, may lalabas dito na warning. Failure to pay attention while riding could result in death or serious injury. Always concentrate on riding by keeping your eyes and mind on the road. Read the owner's manual. Syempre, accept. Para i-accept, may button dito sa gilid na check. Okay, lalabas na yung mismong panel niya. Okay, tara, start natin yung makina. So, na-drive na natin ang bike na to for 5,000 kilometers. Meaning to say, ang review na to ay hindi yung kung ano lang yung gustong marinig na positive feedback or positive reviews nung brand ng Yamaha, no? So, this is not to promote this bike. This is to honestly say or to honestly speak, ano-ano ba yung may experience ng isang rider pag ito yung ginamit ng motor. Siguro naman 5,000 kilometers is more than enough, no? Kasi nakuha natin to si Maki 2,500 plus kilometers pa lang ang odometer niya nung nakuha natin siya. Eh ngayon 7,398 na siya, yun na nakikita nyo guys. So 7,400. So, 100 na lang, 5,000 kilometers na. Lalong ride na natin to ng Gabaldon, ng Tagaytay, ng Tanay, ng Cordillera Loop, di ba? Nadala pa natin to sa highest point. Nakita niyo yan dun sa previous vlogs natin. At nadala natin to sa iba't ibang road conditions. Kagaya na lang ng rough road ng DRT. Kung napanood nyo guys yung budol ride natin dun sa DRT, kita nyo naman, di ba? So, pati sa sa Sagada, yung sobrang tarik dun sa Sagada, kung napanood nyo yung napanood nyo na yung vlog natin. Kung hindi nyo pa napanood yung mga vlog na yun guys, check nyo dyan sa channel natin. Ayan, ipopost ko din dyan sa top right corner ng screen. Ayan yung card, click nyo lang yan. Nandun yung Cordillera Loop natin with the rock group or Riders of Christ the King. Tip ko sa inyo guys, pag manonood kayo ng mga reviews ng mga motor, lalo na pag plan yung bumili, hindi naman sa wag kayong manood ng reviews ng iba, no? Lalo na yung mga first impression vlogs. May mga ganun kasing vlog eh. Pero mas unahin yung panoorin yung mga review ng motor na rider talaga yung nagre-review ng motor. At bakit guys, anong malaking pagkakaiba nun? Kasi pag ang pinanood mo is review ng isang vlogger, ang bibigay lang yan sa'yo, details lang ng motor. Eh yung rider, ang bibigay niyan sa'yo, yung feel, no? Yung totoong review. Minsan kasi yung mga vlogger natin, no, ang sinasabi lang nila sa vlog nila is para lang mahikayat kayong bumili nung product na yun or nung motor na yun. Pero kapag rider yung gumawa nung vlog, someone na nagamit na yung motor na yun for a long time, ng ilang days, no, is totoo yung review na yun. Lahat, pati negatives, maibibigay sa iyo ng rider. Yamaha NMAX TechMax 155 powered by a 155cc single cylinder, single overhead cam na may sipa na 15.2 horsepower at 8,000 RPM at torque na 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. May bigat siyang 135 kilograms. So ano nga ba ang special sa motor na to? The Yamaha NMAX TechMax nakagaya din ng Aerox SP. Eto guys, ipapakita ko sa inyo. Ito siya, the YECBD. Ang ibig sabihin niyan is Yamaha Electric Continuously Variable Transmission. So, unlike the traditional CVT na meron mga scooters na ginagamitan ng flyball or ng bola, ito hindi na. No? Yung
yung bola na supposedly controlled na pagpapalit ka, like for example 13 grams, di ba, naririnig nyo yun dito, kinokontrol mo na siya on the spot. So kung nakikita nyo to, itong button na to, yan yung shift, yun nakikita nyo dyan na 1, 2, 3 sa dashboard natin, yan guys. So anong purpose niyan? Yung isa sa purpose niyan, ipi-play ko dito sa, pinakita natin yan sa ride natin sa Cordillera Loop. Ito guys, panoorin nyo tong video na to. What's up guys? So one major feature ni Yamaha NMAX TechMax is meron siyang downshift. So very useful yung downshift, lalo na pag gantong downhill. So testingin natin. So ngayon, pagka hindi ako nag-shift at di ako nagpreno, no, tuloy-tuloy yung rolling ng motor pababa. Ngayon, di ko kailangang magpreno. Ang gagawin ko lang, mag-shift lang ako ng parang tercera. Yan. So maririnig niyo yung makina, uugong siya. Tapos isang shift pa, yan, segunda na yan. Tapos isang shift pa, primera. So para tayong naka-primera, hindi ako pumipindot sa preno guys. Ayan, ito yung kamay natin. So pero ang bagal ng motor, layo na nila. So yun. So very useful siya. Hindi agad pipitik yung preno mo, hindi agad iinit. Hindi ka agad mawawalan ng preno. Ang downside lang niya guys is matakaw siya sa clutch lining at saka sa bell. Kaya hindi mo pwedeng abusuhin. So siguro pag sobrang stiff lang talaga, dun mo lang gagamitin yung primera. Pero pag mga ganto lang naman na pababa, kahit segunda lang, tapos samahan mo ng konting preno. Ayun. So ayun siya. Maraming beses na gamit na gamit ko yung engine brake na yon na feature nitong motor na to. Kasi lalo na sa mga kurbada. Alam mo yung mga kurbada na kahit gaano ka ka-experience na rider at kabagal na nung takbo mo, is mabubulaga ka pa rin eh. Kasi first time mo pumunta dun sa lugar na yun, tapos sobrang sharp pala. So may times na nangyayari sa akin yun. Pero dahil sa function na yun ng motor na to, hindi ako nag-slide kasi hindi ko kailangan pumreno. Kailangan ko lang mag-downshift, mag-engine brake. Similar sa ginagawa ng manual ng motor na declutch, na nagda-downshift lang sila. Automatic i-slow down yung motor. So, hindi ka mag-overshoot. So, ano ba yung mga features naman nito ni TechMax? No? So, bukod sa meron siyang dual ABS, TCS or Traction Control System, na ang ginagawa lang naman ng ABS or Anti-Lock Braking System ay yung hindi ka mag-lock pag nag-sudden brake ka, no? Hindi dudulas yung gulong mo kasi yung gumagana yung mechanism ng ABS. Yung TCS naman or Traction Control System, ang ginagawa naman niya is nire-regulate niya yung power ng makina based sa ikot ng gulong mo sa harap at sa likod. So paano nangyayari yun? Pag nadedetect ng TCS system natin na hindi na pantay yung ikot ng gulong sa harap at sa likod, ang gagawin niya is medyo ikakat niya yung power kasi most likely kaya hindi nagtutugma is dumudulas na pala, nag-i-skid na pala yung gulong mo sa likod. No, isang example niyan is etong clip na to. Kaya mapanood nyo sa video, nasa DRT tayo niyan. Hindi ako makaahon dun sa putikan kasi kinakat nung system or nung ECU yung power nung makina. Kasi nga nakahinto lang naman yung gulong sa harap, pero ang bilis nung spin nung ikot sa likod kasi dumudulas siya. Yun yung TCS. So ABS, dual ABS at TCS. Dual ABS kasi harap likod. Malaking bagay yung ABS din sa likod kasi nga prone sa dulas, prone sa skid yung ABS yung gulong sa likod. Prone sa ABS yung likod sa gulong. Meron siyang dalawang riding modes, T at saka S. T means touring, S means sport. Touring, syempre, makukumpara ko ang touring mode nito sa usual na NMAX version 2 at version 3.
Yun yung kaparehas niya. Hindi siya ganun ka-aggressive, unlike the S-Mode. Tapos automatic lang yung ano niya, yung YECVT niya. Kusang nag-a-adjust yung downshifts niya pag kailangan. Ayun, yung usual na NMAX, no? Usual na 155cc. And then we have the S-Mode. Para lumipat sa S-Mode, dito sa left side ko, meron akong button dito na pipindutin. Ayan, S-Mode na siya. So, mas maingay yung makina, mas ma-RPM siya kasi mas galit. So, ayan, nakita nyo, sumibat tayo dun, di ba? Usually, ginagamit ko si S-Mode kapag traffic kasi kailangan ko yung sibat niya sa traffic. Kasi pagka, alam niyo naman, pag nakamotor tayo, di ba? Pag kailangan mo yung mga singit-singitan, tapos kailangan mo ng mabilis ang andar. Alam ng mga riders yan, no? Yun. At yung overtaking power, no? So, mabilis siya. Mabilis tayong makareach ng mataas na RPM. Diba, sa usual na CVT, para kung gusto mo ng overtaking power, kailangan mo high RPM. So, ibig sabihin, magpapalit ka ng pulley, magbababa ka ng timbang ng bola, magtataas ka ng spring. Dito kay NMAX TechMax, hindi mo siya kailangan gawin. All you have to do is to shift it. Kanina nakita nyo nung sumibat tayo dun sa traffic is sinip ko siya hanggang 3. No? So, para akong nagbaba ng bola ng 3 beses. So as you can see guys, no, ang lakas-lakas nung tambutso nung tumesting sa atin dun sa pagligo natin dun sa may bandang Serendra, no? Kurbada pa yun guys. Dito siya sa may right side natin, no? Nakita nyo naman, di siya umabot. Stoplight na, kaya kailangan natin winto. So ganun kalakas ang acceleration, no? Reviewin ko na lang sa video, di ko maalala kung yung sumabay sa atin is Aerox ba yun, Sniper, kasi malakas yung tambucho niya eh. Kung Aerox man yun, feeling ko naka CVT din yun eh, or di ko sure kung naka bolt on pa siya. Ngayon naman, pag-usapan natin ano yung mga ayaw ko sa motor na to, no? Unang-una, yun nga, medyo malakas siya sa gas, pero sabi nga nila, with great power comes with great responsibility. Pero totoo yan, no? Mas malakas yung motor, mas malakas siya sa gas. Pangalawa, kung napanood nyo, again, kung napanood nyo yung Cordillera loop natin, hirap na hirap akong i-banking to. Grabe, ang baba kasi ng ground clearance nya guys. So, nag-worry ako na baka sumayad yung center stop. Pares na to, babanking tayo dito. Pero hindi naman kasi to sharp eh. Yung mga bankingan dun sa may bandang Banawe guys, ang sharp ng mga banking dun. Nag-worry ako na baka sumayad na si Maki. At baka maging kwento tayo. Pero when it comes sa suspension, dahil nga in-upgrade natin yung front and rear suspension nito, wala to. Panalong panalo to. Kasi yan ang number 1 na issue ko sa motor, yung matagtag. Ito hindi to matagtag. Tuwang-tuwa nga si Kuya Ian dito kasi siya nung ride namin, di ba ADB 160 gamit niya. Dun sa ibabaw nung top box niya, may nakapatong siya dun na parang pagpa-sec hub. Na pag nakapatong yun, yung yung manibela niya, nagwiwiggle kahit one hand lang yung hawak niya. Eto, nilagay ko dito, sabi ko akin na Kuya Ian, lagay natin dito sa akin. Nung nilagay ko dito sa motor ko, kahit mag no hands ako, hindi siya nagwiwiggle. Stable yung manibela niya.
Siguro sa ano yun, sa weight distribution yun, no? Kasi yung ano, yung ADB, magaan talaga yun dalhin. Magaan siyang i-center stand. Di ko sure kung di ko alam ang full specs ng ADB. Search ko na lang siya kung sinong mas mabigat. Pero ito, yung bigat nito ni Maki, yung center of gravity niya is mababa. Since mababa ang center of gravity niya, pag sinicenter stand ko siya, mabigat siya i-center stand. At bukod sa mabigat siya yung center stand, parang dahil nga mababa ang center of gravity niya, yung bigat niya malapit sa kalsada. So stable siya. Walang wiggle yung manibela. Yung maintenance, kasi YE CVT to, maselan yung CVT niya. Ayoko siyang ipagkatiwala sa mga shop lang. So, pag magpapa-CVT clean ako, anything about CVT, automatic dapat magkakasa ko. Sa kasa lang ako magpapagawa. Nung bago mag-Cordillera Loop, naranasan ko. Grabe yung pila sa kasa. Daming nagpapagawa. Kasi kahit ako guys, marunong akong maglinis ng CVT. May tools tayo dyan eh. Pero dahil special to, no, wala tayong masyadong alam pa dito. Kaya better be safe than sorry. Maraming nagdi-DIY, pero ang nangyayari is nag-check engine sila. It's not worth it. Tsaka yun nga, yung mga available na pyesa nito pag nasira, kagaya nung sa sensors niya dun sa may CVT banda, nako, mahirap, matagal daw maka-order noon at makahanap at napakamahal. Siyempre, ganun talaga. Bumili ka ng premium na motor na may premium features, talagang i-ready mo ang budget mo. Isa pang ayoko dito kay Maki is yung gulong niya. Mapa stock o mapa itong Eurogrip kasi ginawa talaga tong motor na to as touring bike siya na pwede siyang touring na pang city drive kasi talaga siya, no? Di ko lang sure, di ko pa na-try kung pag pinalitan ba natin to ng yung dual sport ng Corsa. Inisip ko nga yun na lang ipapalit ko kung papalag na ba to sa at least papalag sa adventure capabilities ng ADB. Di ko pa sure. Baka yun na lang muna ang ikabit kong gulong dito para matry natin. Although, kasi parang ang corning tignan. Parang ang corning tignan pagka Corsa yung nakakabit sa kanya. Kasi, di ba, city motorcycle siya tapos nakapang ano siya na gulong, yung pang ano, semi-trail, di ba? Lalo na magpi-Philippine Loop tayo. At nabanggit na lang din natin yung Philippine Loop. Abangan nyo guys sa channel natin. Tayo ay magpi-Philippine Loop. At i-upload natin dyan lahat ng preparation natin. Pati yung pagpunta natin dun sa registration. No? Ipapakita natin. Step by step process. Hanggang sa makompleto natin yung loop at ipasa natin yung parang album na requirement nila para ma-certify ka na Philippine Looper. More on that on the upcoming uploads. So ngayon naman, no, i-bike check na rin natin si Maki. Total nag-vlog na tayo no. Ano-ano ba yung mga binago natin sa kanya from the stock? No? So una, syempre, yung visor. So ayun, may sticker tayo dyan, syempre. Soon, magkakaroon na tayo ng sticker ng Philippine Looper. Yes! Then, yung pangalang Maki. Okay, mabilisan lang to guys. Yung sec na side mirror, nandyan. Tapos, syempre, yung Senlo hindi siya tear lens X1 na 60 watts, no? Meron tayong crash guard from Custom Rod PH. Nandyan din sa vlog natin, sa channel natin yan, nung binili natin siya. Kasabay nung crash guard na yan is yung bumili tayo ng ito, kita ba sa video? Kita naman, no? O yan, yung radiator guard. Then naka RCB tayo na yung passenger foot peg. Tapos ayan, nilagay ko lang yung turbo na yan. Then minor upgrades muna tayo, no? Ito yung cup holder na galing kay Kuya Chris.
Shoutout sa'yo, Kuya Chris. Thank you. Major upgrade. Ito yung camper top box natin from SEC. Ayan, no? Shoutout sa mga nandyan sa sticker. Max Stickers and Decals. Pinagpapagawa natin ng sticker. All About Wheels Manila. Shoutout kay kay Kuya Gio, no? Sir Gio. Then, yung ilaw natin sa likod. Pakita ko sa inyo. Yung taillight natin. Ayan siya. Hindi siya stuck. Okay? Ayun. Then, syempre, yung ating pipe. Naka G-Racing tayo. Teka lang. Ilawan natin. Kunin ko yung phone. Naka power pipe silent killer tayo na G-Racing, guys. Ayan siya. Yung tip niya is titanium. Ayan ulit yung radiator guard natin. Tapos syempre naka RCB tayo na Flow Pro na fully adjustable na rear shock. Sa harap ang shock natin ay LCM. Ayan, LCM guys. Tapos sama na rin natin naka RCB tayo na full system na brakes. Harap likod siya guys. Ito yung sa likod, tapos yung sa harap, ayan, pinakita ko kanina. Tapos syempre naka big disc tayo na RCB din. Tapos kung makikita nyo yung mga bolts natin, naka GR5 tayo na titanium bolts. Tapos yung ating mags ay G-Ren. Sorry guys, maalikabok yung mags ko, no? Ayan guys, G-Ren yan. Tapos Eurogrip yung tires natin. Kaya lang, eto no, baka i-bash nyo ako, no. Pangit ang review ko sa G-Ren. Madulas siya guys, no. Hindi ako naninira, pero sinasabi ko lang yung totoo. Kasi ilan na yung odometer nito? 7,400, no. Makapal pa yung gulong, ha. Imposible naman na pudpud na, no. Pero masasabi kong maraming beses na akong muntik madulas sa motor na to, no. Thank you na lang sa TCS at sa ABS na hindi ako dumudulas, pero nararamdaman ko talaga siya. Unlike dun sa Pirelli kasi talaga gulong ko lagi. So papalitan ko na to bago tayo mag Philippine loop. Uy, narinig nila yung Philippine loop. Siyempre bumili din tayo ng ito, yung nilalagay natin yung camera dyan na nakaharap sa atin yung camera. Ito, mount yan ng drone, yung controller ng drone. Tapos itong mga nakikita nyo na to, yan, ano lang yan, hydro dip yan na carbon. Hindi yan legit na carbon, no? Hydro dip yan, no? Ito forge na, ito sticker to, hindi to hydro dip. Tapos ito, yung sa may tank natin, hydro dip yan. Tapos naka black diamond tayo na matting. Tapos ano pa ba? Yung upuan natin. Ayan, pero bala kong palitan yung upuan natin nung kay Boss Batosay na racing seat. Boss Batosay, baka naman. Hindi, joke lang. So, yun. So, ayan, no? RCB yan. Yung preno natin, lever. Yung handle grip, RCB din. So, CP holder, SEC. Ayan. At, yun lang naman, guys. At, yun si Maki, no? Yun yung mga sinare ko sa inyo, yun yung mga napalitan natin sa kanya. Ito pala guys, yung nakikita nyo na to na parang unan. Yan ay sa pillion, no? O sa backride. Ang ano yan, sandalan. Para backrest. Kasi may backrest naman yung sa SEC. Pero syempre ito, mas malambot lang. Parang kotse. Ano yan, binili ko lang yan sa Mr. DIY. Headrest yan actually, yung sa headrest yan ng kotse, pero ayan, ginawa kong backrest. May mas malaki yan yung backrest talaga, kaso masyado ko nalalakayan, kaya yan lang ang nilagay ko. So alis na ako dito sa parking.
At dyan na muna natin tatapusin ang ating mini vlog ngayong gabi. As you can see, short vlog lang siya. Sana ay marami kayong nakuhang impormasyon sa vlog natin ngayong araw. Actually, due for change oil na to si Maki. Bukas ko na lang siya i-change oil. Maraming salamat sa inyong panonood. Subscribe kayo sa channel nyo guys. Don't forget to click the like button. Share nyo na rin to sa mga tropa nyo. At kung sino man nakakilala nyo na gustong bumili ng isang Yamaha NMAX Tech Max. Magkita-kita tayo sa May 1. Pupunta tayo ng Maliko, Pangasinan. Magmamaliko loop ako sa Labor Day. No? Abangan nyo yun guys. I-upload din natin yun. Thank you guys for watching. God bless you guys. See you on the next vlog. This is Motocrip signing off.